Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong naging unang mensahe sa Aklat ng Mga Gawa ay napag-aralan natin na ang Aklat ng Mga Gawa ay nagtuturo sa atin na bilang isang iglesia ay tungkulin natin na ipagpatuloy ang nasimulang gawain at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po ba kayo nagkaroon ng pagtatanong na katulad ng tanong na ganito? Paano ba natin may pagpapatuloy ang sinimulang gawain at turo ng ating Panginoong Jesucristo? Paano ito nagawa ng mga unang mga mananampalataya at paano ito magagawa ng mga mananampalataya sa ating panahon? Sa ating teksto ngayong umaga, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos na gumawa para sa ating sarili, kundi nag-iwan ng Panginoon ng mga kasangkapan upang magawa natin may pagpatuloy ang mga bagay na Kanyang nasimulang ituro at mga bagay na Kanyang nasimulang gawin. Subalit bago nating buksan at basahin ang ating teksto ngayong umaga, tayo muna ay humingi ng tulong sa ating Diyos o magitan ng Banal na Espiritu upang tayo Kanyang samahan sa ating pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Tayo po muna'y manalangin. Huwaming Diyos, muli sa oras na ito kami ay lumalapit sa inyo at dumadalangin, Panginoon, na inyong imumulat ang aming mga mata, bubuksan ang aming mga kaisipan, at tutulungan kami, Panginoong, maunawaan ang salitang ipapangaral sa amin. Amin pong kinikilala na hindi sasapat ang aming kakayanang umunawa, hindi sasapat maging aming pinag-aralan upang lubusan naming maintindihan ang katotohanan ng iyong mga salita. Kaya naman, O Diyos, kami ay nagsusumama po sa inyo na kami po inyong tutulungan sa oras na ito. Sa mga kapatid, sa mga miyembro ng iglesyang ito, nabay patuloy kaming makahamon, naganapin ang aming mga tungkulin at aming tingnan patuloy ang mga kasangkapang iyong inilatag sa amin upang kami makapagpatuloy. Sa aming mga bisita ngayong araw na ito, nawa mangusap kayo sa kanila upang kanilang makita ang katotohanan na ang kailangan nila ay si Kristo para sa kanilang kaligtasan upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. O Diyos, muli namin itinatanghal ang iyong pangalan, ikaw lamang aming hinahangad na mabigyan ng kapurihan. Sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Mapatid, muli ko po kayong aanayahan na tayo ay tumayo sa ating pong sama-samang pagbasa ng salita ng ating Panginoon. At aniya ko po kayo buksan ng ating mga Biblia sa Aklat po ng Mga Gawa. Ang kabanata po ay 1, talatang 3 hanggang 11. Acts chapter 1, mula verse 3 hanggang verse 11. At kung nakita na po ninyo, meron po tayong mga talata sa ating pong screen. Hanggang verse 13 po yan. Acts chapter 1, verse 3 to verse 11, nais kong basahin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Nasa kanila naman napakita rin siyang buhay sa magitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At palibhasa ay nakipagpulong sa kanila, ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsiali sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapwat kay babautismuhan ng Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaluliyang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinititigan nila, ay dinila siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit
Habang siya'y lumalayo, narito, may dalawang lalaki nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nangakatatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit. Maaari na po tayong maupo. Mga kapatid, binasa po natin ang aklat ng mga gawa, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 11, nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at ang pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umagang ito ng kasangkapan sa pagpapatuloy. Kasangkapan sa pagpapatuloy. Kung inyong matatandaan, nung nakaraang pag-aaral natin sa aklat ng mga gawa ay tinalakay natin kung paano ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng mga bagay na dapat na patuloy na ituro at gawin ng mga alagad. Ngayon, ang tanong sa atin, paano natin may pagpapatuloy ang mga bagay na ito na sinimulan ng ating Panginoon? Kaya naman pinamagatan ko ngayong umaga ay pinamagatan ko po itong kasangkapan sa pagpapatuloy. Ang bahagi na ating binasa ay nagsasalaysay o nagkukwento sa atin patungkol sa pag-akyat ng ating Panginoong Yesus sa langit at ang kanyang pagbibigay ng utos sa kanyang mga alagad na maging kanyang mga saksi para sa kanyang harian. Nang lisanin po ng Panginoon ang mundong ito, binigyan niya ang kanyang mga disipulo at kasama po tayo dito ng isang mabigat na gawain. At ang gawain ito ay ang ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao, ang ipahayag ang mabuting balita ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan sa buong mundo. Subalit ang tanong, paano nila ito magagawa at paano natin ito patuloy na magagawa? Sa katotohanan, sa lahat ng ginagawa ng isang tao, sa lahat ng ginagawa natin, palaging meron tayong ayunin. Palaging meron tayong iniisip kung paano natin ito gagawin at malimit, meron tayong mga inspirasyon, may mga nagbibigay sa atin ng lakas para magawa at may pagpatuloy natin ang ating mga ginagawa. Sa ating teksto ngayong umaga, makikita natin yung dahilan, yung inspirasyon, yung mga tumutulong sa alagad at tutulong sa atin para may pagpatuloy natin ang simulang gawain at turo ng ating Panginoon. At ito po yung aking mensahe na ihahatid sa inyo ngayong umaga. Paano tayo makapagpapatuloy? Ito po. Sa pagpapatuloy sa gawain at turong sinimulan ng Panginoong Yesus, kailangan natin ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ang pangako ng kanyang muling pagbabalik. Ulitin ko po, ang pagpapatuloy sa gawain at turong sinimulan ng Panginoong Yesus, kailangan natin ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ang pangako ng kanyang muling pagbabalik. Ang gawaing ipinapagawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay hindi po isang simpleng gawain. Dahil sa ipinapagawang ito sa kanila ng Panginoon, maaari silang dumanas ng mga paghihirap, kailangan nilang iwanan ang kanilang mga pamilya kung kinakailangan, kailangan nilang iwanan ang kanilang mga kabuhayan, kailangan nilang itatwa araw-araw ang kanilang mga sarili, at kailangan nilang ihanda ang kanilang sarili na dumanas ng mga pag-uusig, at kung kinakailangan ay kailangan nilang ibigay maging ang kanilang buhay. Ang ibig sabihin, para may pagpatuloy ang isang napakadakilang gawain, napakahirap pala ang mga daranasin nitong mga alagad. Pero ang tanong natin, paano nila ito nagawa at paano natin ito magagawa? Ang magandang balita, hindi iniwanan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na gawin ang kanyang gawain sa umagitan ng kanilang sarili. Bagkus ang Panginoon ay nag-iwan ng mga kasangkapan upang tulungan ang kanyang mga alagad na magawa ang mga bagay ng kanyang sinimulan. At tatlong bagay po ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga
mula sa ating talata. Una, makikita natin dito na ang Panginoon ay nagtayo ng matibay na pundasyon. At ang matibay na pundasyong ito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Balikan natin ang ating mga talata sa verse 3. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa magitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya'y makapaghirap na nagpapakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pansinin niyo po dito mga kapatid na binibigyang diin ni Lucas ang katotohanan at ang katibayan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Ang sabi sa kanila ni Lucas, ang sabi sa atin ni Lucas, at napakita rin siyang buhay. Ibig sabihin, nakita nila ang Panginoong Yesus na buhay dahil tunay na muling nabuhay at bumangon sa mga patay ang ating Panginoong Yesus. Binanggitin dito ni Lucas na sa loob ng 40 araw, nakisama ang Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ito po yung araw sa pagitan ng kanyang muling pagkabuhay at yung kanyang pag-akyat sa langit. Ibig sabihin, 40 days ang Panginoong Yesus ay nasa lupa pagkatapos niya ang muling nabuhay. Now, alam niyo po ba na ito lamang aklat na ito? At ito lamang mga talatang ito ang nagsasabi sa atin kung gaano katagal ang Panginoong Hesus na malagi sa lupa pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Binanggit po sa ibang mga aklat ng Ebanghelyo na ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Pero itong aklat lamang nito ng mga gawa ang nagsasabi sa atin, dito lamang natin nabasa na meron palang araw, may bilang pala ng araw na ang Panginoong Hesus ay nanatili dito sa lupa. At ito po ay 40 araw. Hindi ko lang alam kung ito yung pinanggalingan ng paniniwala sa Roman Catholic Church ng 40. Diba, meron tayong paniniwala sa nakagistan nating relihiyon na 40 na kapag ang isang tao ay namatay, ay merong 40 days. Hindi ko alam kung dito nanggaling iyon, pero ito yung katotohanan na ang Panginoong Hesus, pagkatapos niyang nabuhay mula sa mga patay, 40 araw siyang namalagi dito sa lupa bago siya umakyat sa langit. Sa panahon pong ito, ang Panginoong Hesus daw ay nagbigay ng mga patunay sa kanyang muling pagkabuhay. Yung salita po ditong proofs o mga katunayan, ang ibig sabihin po nito ay mga positibong patunay, mga hindi nagkakamaling patunay, mga nakakukumbinsing patunay. At ang patunay na ito ay nakita nila sa loob ng 40 araw. Now, alam po ng mga alagad na ito na ang Panginoong Hesus ay hindi po isang multo. Sapagkat siya po'y kumain, nakasama nila, at siya po ay inabutan ng isang pirasong inihaw na isda at ito'y kinain sa kanyang harapan. Ito ho ang isang katotohanan, ang multo ay hindi kumakain. Sapagkat ang multo ay espiritu. Alam din po nila na siya ay hindi talaga multo dahil nakita niya siya at ipinakita mismo ng Panginoong Yesus ang mga butas sa kanyang mga daliri at sa kanyang tagiliran. At hindi lamang ito, hindi lamang siya isang beses na kumain, nakasama nila, kundi maraming beses na ang Panginoong Yesus ay kumain kasama ang mga alagad. Ang sabi po ni Lucas, iniharap niya ang kanyang sarili na buhay. Paano niya ito ginawa? Paulit-ulit siya nagpakita sa kanila. Siguro po, kung isang okasyon lamang nagpakita ang Panginoong Yesus pagkatapos niyang muling nabuhay mula sa mga patay, pwede nating isipin na ito isang pangitain lamang. O kaya ay mga sabihin nating mass hallucination lamang. Kumbaga parang nagkaroon lamang sila ng mga parang namalikmata lamang sila. Kung iisang tao lamang ang pinagpakitaan ng Panginoong Hesus, pwede nating isipin na maaring ito ay kwento lamang o gawa-gawang istorya lamang. Pero ang katotohanan po, ang Panginoong Hesus ay nagpakita
sa maraming pagkakataon. May mga pagkakataon nagpapakita siya sa individual, nagpapakita siya sa grupo, at hindi lamang siya nagpakita sa loob ng isang araw, kundi nagpakita siya sa loob ng 40 araw. Kapag binasa po natin ang buong Biblia, makikita po ninyo na hindi bababa sa 10 beses na ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa mga tao. Una, nagpakita siya kay Maria Magdalena. Kung inyong matatandaan, nung si Maria ay nadoon sa kuweba. Nagpakita po siya sa mga babaeng tumatakbo upang sabihin sa mga disipulo ang tungkol sa kuweba ng walang laman. Alam niyo po ba na may kwento sa Matthew chapter 28 na bukod kay Maria, may kasama siyang mga babae. At itong mga babaeng ito ay tumakbo pabalik sa kanyang mga kasamahang alagad at nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanila. Gayon din sa Luke chapter 24, mismo ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa isang individual. At ito ay kay Pedro. Nagpakita rin po siya sa 2 alagad na naglalakbay patungong Emmaus. Mababasa natin yan sa Luke chapter 24 verse 13 to 42. Nagpakita siya sa mga alagad nung absent si Thomas at nagpakita uli siya sa mga alagad noong present na si Thomas. Natandaan niyo, pinangaral ko sa inyo sa John chapter 21 na nagpakita muli siya doon sa 7 mga alagad na bumalik sa pangingisda. Tapos sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6, nagpakita siya sa 500 mga alagad. Then sa Matthew chapter 28, nagpakita siya sa 11 mga alagad bago siya umakyat sa langit. At sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 verse 7, nagpakita rin siya kay Santiago. At dito sa ating talata, nagpakita siya sa mga mananampalataya sa kanyang pag-akyat sa langit. At alam niyo po ba na samantalang mula nung siya umakyat sa langit, meron pang 2 pagkakataon na kung saan nagpakita muli siya. Bago siya umakyat sa langit, more than 10 na pagkakataon ng kanyang ginawang pagpapakita. Pero alam nyo na, nung siya nakakayat sa langit, meron pang 2 pagkakataon na natala sa Biblia na nagpakita siya muli sa kanyang mga alagad. Una, nagpakita siya kay Esteban, nung panahon si Esteban ay pinapatay. At ang isang pinaka-remarkable ay nagpakita siya kay Pablo, nung si Pablo ay patungo sa lugar ng Damasco. At sinabi mismo ni Juan sa John chapter 20, verse 30 to 31, and John chapter 21, verse 25, sinabi ni Juan na gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad ang hindi na nasulat sa aklat na ito. So malaki yung posibilidad na bukod dito sa mga inaitala sa Biblia, marami pang mga pagkakataon na ang Panginoong Yesus ay gumawa ng mga dakilang tanda sa loob ng 40 araw. So ang punto natin dito mga kapatid ay ito. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay isang mapapatunayang katotohanan na saksihan ng napakaraming mga tao kung kaya ito ang kinikilalang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. So ang tanong natin dito mga kapatid, sa ating mga bisita, sa ating mga dumadalo, bakit ba napakahalaga na paniwalaan natin ang katotohanan na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay? Ito po ang sinabi ng unang Korinto chapter 15, verse 14 to verse 17. Ang sinasabi po dito ni Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. Ang ibig sabihin pala, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, walang kasaysayan ang ating ginagawa. Nagsasayang lamang tayo ng oras, nagsasayang lamang tayo ng pagod, nagsasayang lamang tayo ng panahon, sapagkat lahat ng bagay na ito pala ay sayang lamang kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay. Pero, ito po, sayang lahat kung
Hindi si Kristo muling nabuhay mula sa mga patay. Pero dahil pinatotohanan ng maraming mga saksi ang kanyang muling pagkabuhay, kung magkagayon, hindi sayang ang lahat ng ating mga ginagawa, kaya wala tayong dapat panghinayangan. Kung hindi totoong nabuhay muli ang Panginoong Yesus, lalabas na sinungaling ang mga apostol para ipangaral nila ang isang kasinungalingan. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, ang ibig sabihin pala nito, sinungaling ang mga nagsulat ng Biblia. Alam niyo po ba mga kapatid na sa ating panahon hanggang ngayon, ay marami pa ring mga tao at mga relihiyon ang hindi naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Halimbawa na lamang po dito, sa panahon po ng Bagong Tipan, mababasa po natin sa Matthew chapter 28, verse 11 to 15, na yung mismong mga pinunong saserdote o yung mga pinunong pare sa panahon ng Panginoong Yesus ay hindi naniniwala na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Alam niyo po ba ang kwento dito? Na ang itong mga pinunong pare na ito ay nag-utos kay Pilato na pabantayan yung pong libingan ng Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at nasaksihan nung ito nung mismong mga alagad, nung mga sundalo. Ang ginawa ng mga sundalo, ibinalita po ito doon sa mga pinunong pari at sinabi nilang si Kristo ay muling bumangon mula sa mga patay. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ng mga pinunong pari? Sinuhulan ang mga kawal at sinabi, ipamalita ninyo na kinuha o ninakaw ng kanyang mga alagad ang bangkay ni Jesus. Tinatanggihan nila yung katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kung kaya, ang relihiyon po ng Judaismo sa bayan ng Israel hanggang ngayon ay hindi kumikilala na ang Panginoong Yesus ay ang Mesiyas at hindi nila tinatanggap ang kanyang muling pagkabuhay. Ang relihiyon po ng Islam, unang ang mga Muslim. Alam niyo po ba, sa pananampalataya ng Islam, ang Panginoong Yesus po ay kinikilala nila bilang isang propeta. At ang pangalan niya po sa Quran ay si Isa. Itinuturing nila na si Jesus ay isang propeta, ngunit hindi anak ng Diyos. At alam niyo po, dito ko lamang nalaman sa pag-aaral na ito, na ang Islam pala ay may ibang version ng kwento patungkol sa Panginoong Yesus. Ayon po sa Quran, sa Surah An-Nisa 4, paragraph 157, kung nagbabasa ko kayo ng Quran, hindi nyo mababasa ito kasi ito ay nasa wikang Arabic. Pero tinranslate ko na lang sa Tagalog. Naghanap ako ng translation sa Tagalog. Ito yung version ng Islam patungkol kay Jesus. Ito yung sinabi nila. At kanilang sinabi, tunay na aming pinatay ang Mesiyas, si Jesus na anak ni Maria, na sugo ni Allah. Subalit hindi nila siya napatay o naipako sa krus, kundi pinalitaw lamang sa kanila na ganon. Ang mga nag-aalinlangan tungkol dito ay nasa pagkalito. Wala silang kaalaman tungkol dito, kundi haka-haka lamang. Ang tiyak na hindi nila siya napatay. So sa Quran pala, ang paniniwala nila, si Jesus ay hindi namatay. Ang ginawa daw po nung si Jesus ay malapit ng mamatay, pinanitan lamang ng kamukha ni Jesus. At para sa kanila, hindi pwedeng mamatay ang propeta ng Diyos. Therefore, hindi sila naniniwala na si Kristo ay namatay at hindi siya nila maniniwala na siya ay muling nabuhay. Sa paniniwala naman po ng mga Jehovah's Witnesses o ng mga saksi ni Jehovah, naniniwala po sila na ang Panginoong Yesus ay namatay. Ngunit, ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi pisikal, kundi spiritual lamang. Naniwala sila na ang kanyang katawan ay hindi na muling nabuhay, kundi ito ay naging isang spiritual na lamang. Ito ang Jehovah's Witnesses, naniniwala sila si Kristo ay namatay. Pero nung siya ay muling nabuhay, hindi yung katawan ang nabuhay. Espiritu lang. Yan ang paniniwala. At syempre, yung maraming pang mga relihiyon sa mundo, gaya po ng Buddhism at ng Hinduism at ng iba pang mga ism,
Ang kanilang paniniwala, si Kristo ay hindi muling nabuhay dahil hindi sila naniniwala si Kristo ay namatay. Dahil wala sa kanilang doktrina ang patungkol kay Kristo. Kaya wala silang pininiwalaan na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Bagamat pwede silang maniwala na si Kristo ay isang mabuting leader sa spiritual. Pero hindi sila naniniwala dito. So ang ibig sabihin mga kapatid, marami pa rin palang mga relihiyon sa mundong ito ang hindi naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kapatid, ulitin ko sa inyo, kung hindi totoong nabuhay muli ang Panginoong Yesus mula sa mga patay, bakit naman kaya iaalay ng mga alagad at ng mga sinuunang mananampalataya ang kanilang buhay hanggang kamatayan? At kung talagang hindi nabuhay si Kristo mula sa mga patay, ibig sabihin po nito, yung palang mga nagsulat ng Biblia, yung mga apostol, mula sa mga propeta sa lumang tipan hanggang sa mga apostol sa bagong tipan, wala pala sila sa langit. Wala pala kung silang kaligtasan. Bakit? Dahil hindi pala totoong si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Kung hindi talaga si Kristo muling nabuhay sa mga patay, ang ibig sabihin nito, wala palang kasaysayan yung mga sinasabi at tinuturo ng mga propetang ito. Pero, ang katotohanan kung bakit nila ito nagawa, naniniwala sila at pinatunayan nila na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Bakit nila nagawa ng kanilang buhay ay iaalay nila sa Panginoon? Ito'y dahil nasaksihan nila at lubos silang naniniwala na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. So ang ating punto dito mga kapatid ay ito, sapat na ang patotoo ng mga alagad para paniwalaan nating nabuhay na magmuli ang Panginoong Yesus mula sa mga patay. So bakit tayo naniniwala bilang isang iglesia na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay? Sapagkat pinatotohanan mismo ng mga apostol na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pansinin din po natin sa talatang 3 na sinabi po ng Panginoong Yesus, ni Lucas, na ito yung ginawa ng Panginoong Yesus. Verse 3, at nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa loob daw po ng 40 days, ang Panginoong Yesus ay nagpapahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Now, ang salitang kaharian ay binanggit po ng 40 times dito sa aklat ng Lucas at 8 beses sa aklat ng mga gawa. Ito po'y tumutukoy, pag sinabi natin kaharian ng Diyos, tumutukoy ito sa soberanong pamamahala ng Diyos sa lahat ng may buhay. Sa kasalukuyang panahon, ang kaharian ng Diyos ay espiritual na nakahayag sa puso ng kanyang mga tao. Naghahari ang Panginoon sa kanyang iglesia. Ngunit, darating ang araw na paghaharian niya ang buong mundo at ito ay mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Paghaharian ng Panginoon ang lahat ng tao at matutupad ang hula sa kanya na siya ay maghahari sa trono ni David. Now, alam niyo po ba na may mga nagtuturo na maaaring paghiwalayin ang mensahe ng Ebanghelyo at mensahe ng kaharian? Sinasabi nila na ganito, maaari mong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, pero hindi mo siya kailangan tanggapin bilang iyong Panginoon. O kaya naman, tsaka mo na lamang siya tanggapin bilang iyong Panginoon. Sa ngayon, tanggapin mo siyang tagapagligtas, pero tsaka na yung tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon. Itinuturo nila na pwede kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Tinuturo nila na ang pagsisisi ay hindi kailangan para sa iyong kaligtasan. Ang kailangan mo lamang gawin ay maniwala kay Jesus. So mag-iingat tayo na may mga ganito nagtuturo na kung saan tanggapin mo sa Diyos bilang tagapagligtas, pero hindi bilang iyong Panginoon. Pero makikita na natin dito sa Biblia, maliwanag na magkakaugnay ang pagsisisi, pananampalataya, at ang pagkilala kay Kristo bilang iyong Panginoon o bilang iyong Hari. Ang kaharian ng Diyos ay hindi maaaring hiwalay sa kanyang soberanong pagiging hari. At ang tunay na pananampalataya ay palaging nagbubunga ng pagsisisi at pagsunod sa Panginoon.
Ganito ho ipinangaral ni Apostol Pablo ang katotohanan ito. Ganito si Pablo nangaral sa Acts chapter 17, verse 30 to 31. Ito po ay nung si Pablo ay nangaral sa isang lugar na tinatawag natin ni Atenas. Sabi ni Pablo ganito, ang mga panahon ng kaharian ay pinalipas na nga ng Diyos, dadapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang magagmuli mula sa mga patay. So ipinapangaral dito ni Pablo ang pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo at ipinapangaral niya rin dito ang pangangailangan ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hinihimok ni Pablo itong mga nakikinig ng mga taga-Atenas na sila'y mangagsisi sa kanilang mga kasalanan at magpasakop sa Panginoong Yesus bilang hari bago nila siya harapin sa kanyang paghukom. So ano yung ibig sabihin po ni Pablo? Ito po yun. Ang Panginoong Yesus na muling nabuhay mula sa mga patay at umakyat sa langit ay babalik bilang hari. Ang katotohanan na ito, kung wala ka pa kay Kristo, kung hindi ka pa kabilang sa kanyang kaharian, kapag si Kristo ay mulang bumalik mula sa kanyang mula sa langit, siguradong ikaw ay parurusahan niya sa walang hanggan. Ang ibig sabihin, ganito pala, si Kristo, nung siya'y dumating dito sa lupa, dumating siya bilang tagapagligtas. Dumating siya upang iligtas ang mga makasalanan. Pero ngayon siya ay nasa langit, siya ay naghahari. Pero merong ipinangako ang Panginoon na siya'y babalik at sa kanyang pagbabalik, hindi na siya tagapagligtas. Sa kanyang pagbabalik, siya ay hari. Kaya yung mga hindi nagpasakop sa kanya, sa kanyang kaharian dito sa lupa, kapag siya'y muling bumalik mula sa langit, parurusahan niya ang mga taong ito. Kaya kung wala ka pa sa kanyang kaharian, sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ang tatanggapin mo ay hindi kaligtasan. Ang tatanggapin mo ay kaparusahan. Kaya ang panyaya ko sa inyo, habang hindi pa muling bumabalik ang hari, kusang loob ka ng sumuko, magsisi ka na sa iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Kanya. Kilalanin mo na siyang Panginoon at tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Tandaan niyo po, ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay ang katotohanan na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pangalawa, makikita niyo po dito, nangako siya ng katulong. At sino ho yung katulong na ibibigay niya? Ang pananatili ng banal na Espiritu. Nangako siya ng katulong. Di ba dun sa una, sinabi natin na ang Panginoong Yesus ay nagpakita sa atin, nagtayo siya ng isang matibay na pundasyon. Ito ho ay alin? Ang kanyang muling pagkabuhay. Ngayon naman, nangako siya ng magiging katulong natin. At sino yung katulong na ito? Ang banal na Espiritu. Balikan natin ang ating talata sa verse 6 and verse 7. Sabi ng verse 6 sa verse 7, tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nang sasabi, Panginoon, isasauli mo baga? Parang Batanggenyo kasi nagsalin nito Isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Na kapag tinihin niyo po itong talatang ito, tila ang iniisip pa rin ng mga disipulo ng mga panahon na ito ay ang kapangyarihang pampolitika. Ang inaakala nila at iniisip nila, papanumbalikin, i-restore ng Panginoong Yesus ang kapangyarihan ng Israel bilang isang makapangyarihang bansa sa panahon nila. Ang iniisip nila, ang inaakala nila, ang Panginoong Yesus maghahari at magtatayo ng kaharian dito sa lupa.
Ang ibig sabihin pala, ang iniisip noon ng mga alagad, pisikal na kaharian. Kaya sinasabi niya, Panginoon, i-restore mo na ba ang kaharian ng Israel? Kasi kung inyo tatandaan sa kasaysayan, ang bayan ng Israel ay kinikilala bilang isang makapangyarihang bayan noong unang panahon hanggang sa sila ay parusahan ng Diyos at masakop ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, nangako ang Panginoon na darating ang isang hari na maghahari sa kanila. Ngayon, ang iniisip ng mga disipulo na ito, magkakaroon ng pisikal na kaharian. Pero dito po makikita natin na itinuwid sila ng Panginoon na hindi nila tungkuling malaman yung oras, bagkus ang sinabi nila sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng panahon o ng mga bahagay ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Pisikal na kaharian ang kanilang inaasahan. Subalit, espiritual na kaharian pala ang inihahanda sa kanila ng Panginoon. Ang iniisip nila, restoration ng physical kingdom ng Israel, pero ang tinuturo pala sa kanila ng Panginoon ay spiritual na kaharian ng Panginoon. Now, kung sa physical na kaharian, ang kakailanganin nila ay mga magandang sandata, maraming mga sundalo, maraming kasangkapang pandigma. Subalit sa halip na ito ang ibinigay sa kanila ng Panginoon, ang ipinangako sa kanila ng Panginoon ay espiritual na kapangyarihan upang may sakatuparan ng kanyang ibinigay ang kanyang kaharian. Kaya ang ibinigay sa kanya ay pangako ng banal na Espiritu. Sabi ng verse 8, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kalulihang hangganan ng lupa. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, sa verse 6, verse 7, na wag daw muna silang aalis sa Jerusalem. Kundi, sila daw po'y manatili muna doon hanggang sa tanggapin nila yung pangako ng Ama na kanyang sinabi sa kanila, ipinangako sa kanila. Now, ang tanong ay ganito, bakit kaya inutusan ng Panginoon sila na wag munang umalis ng Jerusalem? Bakit hindi muna sila inutusan na pumunta sa ibang lugar? Ang sagot, ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa mga alagad na maghintay muna sila sa Jerusalem ay dahil sa oras ng Diyos, itinakda niya ang pagbubuhos ng banal na Espiritu sa panahon ng Pentecostes. Ito ho yung panahon na kung saan mayroong pagdiriwang ang mga Israelita. Ang Pentecostes or 50 days, again, paano nangyari yung Pentecostes? 40 days, si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay at nabuhay dito sa lupa. 10 days ang inintay ng mga alagad bago dumating ang banal na Espiritu. Kaya tinawag po yan na Pentecost, meaning 50. 50 days. 40 days, si Kristo ay nabuhay sa lupa. 10 days, inintay nila ang pagdating ng banal na Espiritu na ipinangako sa kanila ng Panginoon. So ang Pentecostes ay tinatawag ding pista ng isang linggo o Feast of the Weeks. Ito yung panahon kung saan inaalay ng mga Israelita sa Diyos ang unang bunga ng kanilang ani. Yung tinatawag nating first fruit offering, ginagawa nila ito during the Feast of the Weeks. So magitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus mula sa mga patay, ang Panginoong Hesus ang naging unang bunga ng mga patay. At sa magitan naman ng bagong kapanganakan ng mga tao na sumampalataya kay Jesus, sa magitan ng banal na Espiritu, ang mga sumampalataya kay Kristo ang nagiging unang bunga ng kanyang mga nalikha. Therefore, bago ang araw ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan sa maraming tao ng Diyos, subalit hindi sila nananatili sa buhay ng mga mananampalataya. Minsan naitanong ko na ito, ano yung work ng Holy Spirit sa Old Testament? Ini-empower ng Holy Spirit ang mga mananampalataya noong lumang tipan hanggang sa bagong tipan bago dumating ang banal na Espiritu. Pero, sa oras na sinabi ng Panginoong Hesus, especially nga dito sa araw ng Pentecostes,
Ang sinabi ni Juan, ni Lucas, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, pero si Kristo babautismuhan kayo saan? Sa Espiritu. Ang ibig sabihin pala nito, nangangahulugan po ito na darating ang panahon na ang banal na Espiritu ay mananatili na sa buhay ng mga mananampalataya. Ang sinabi dito ng Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu ay mananahan sa inyo at sasama sa inyo. Sa araw ng Pentecostes, tinanggap ng mga alagad ang permanenteng paninirahan ng ikatlong persona ng Trinidad. Ito ay ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, kailan nagsimula na ang banal na Espiritu ay tumira at nanahan sa buhay ng mga tao? Sa araw ng Pentecostes. Therefore, ang lahat ng mga taong sumasampalataya ngayon kay Jesus, pinapananahanan ng banal na Espiritu. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 8, ipinangako ang pagdating ng banal na Espiritu. Nagkaroon ito ng katuparan sa Acts chapter 2. Tinanggap ng mga mananampalataya sa Jerusalem ang banal na Espiritu. Sa Acts chapter 8 and 10, tinanggap naman ng mga mananampalataya sa Judea at Samaria ang banal na Espiritu. At sa Acts chapter 19, tinanggap ng mga mananampalataya sa Efeso, ito yung pinakamalayong lugar ng mundo, ang Espiritu ng Diyos. Therefore, ang punto natin dito, ang bawat Kristiyano ay tumatanggap ng bautismo ng banal na Espiritu sa oras ng kanyang kaligtasan. Ibig sabihin, sa oras na tayo sumampalataya, tinatanggap na natin ang banal na Espiritu. So ngayon, kung kayo mananampalataya na kay Kristo, anong meron kayo? Ang pananahan ng banal na Espiritu. So ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kailangan natin para sa pagpapatotoo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kung saan, kapag napupuspos ang mga mananampalataya ng Espiritu, nagiging matapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Natatalo ng banal na Espiritu ang takot at sa dulong din ng banal na Espiritu, nalalaman natin ang ating sasabihin at ang banal na Espiritu rin ang nagbubukas ng puso at pangunawa ng mga tao na ating binabahaginan. Ibig sabihin, sa buhay pala ng isang Kristiyano, napakahalaga ang banal na Espiritu. Now, alam niyo po, ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi katulad ng pagiging isang mahusay na salesman. Ang isang mahusay na salesman, maaari kang mahikayat na bumili ng isang gamit kahit hindi mo kailangan at hindi mo nauunawaan kung bakit mo kailangang bilhin. Naranasan niyo na po ba na pumunta sa isang tindahan o sa isang mall o mapunta sa isang paleke na makakita ng isang salesman na napakahusay sa sales talk? Na makikipag-usap ka lamang, pero mamaya, ano mangyayari? Bit-bit mo na yung kanyang ibinebenta. At pag uwi sa iyo, bakit mo binili? Magaling yung nagtitinda. Diba? Siguro, nakaranas kayo, lalo pag pamilyar po kayo sa Divisoria, sa Tondo, sa SM, ay kayo makikita dyan, doon sa may, malimit doon sa may ano ba yun, yung kulay pula na tindahan. Alimutan ko yung tindahan ng mga appliances at doon. Meron doon laging naka-mic at sales talk na minsan, bigla ka na mapatayo doon, pakikita mo, tapos sa makita ng kanyang sales talk, nakakabili ka na kahit hindi mo naintindihan. Ano niyo mga kapatid, pwede hong maging ganito rin ang kinalabasan ng isang mahusay na soul winner at isang mahusay na evangelist. Maaari mong mahikayat ang isang tao o ang mga tao na gumawa ng desisyon na tanggapin si Kristo kahit hindi nila lubusang naunawaan kung bakit nila kailangang maligtas. May mga magagaling na mga soul winner na ganito ang paraan ng pagbabahagi. Alam mo ba na ikaw ay isang makasalanan? Ang sunod na tanong, alam mo bang sa impyerno pupunta ang isang makasalanan? Gusto mo ba pumunta sa impyerno? Sabihin sa iyo, syempre ang sagot mo ay, hindi. Gusto mong pumunta sa langit? Oo. Tanggapin mo lamang si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, pupunta ka na sa langit. Gusto mo na pumunta sa langit? Oo. Sumunod sa akin sa panalangin. Pagkatapos niyang sabihin, napapatanggap niya ang isang tao kay Kristo, pero hindi lubusang naiintindihan ng isang tao
ang kanyang tinanggap. Kung kaya pag-uwi niya sa kanyang bahay, akala niya tinanggap na si Kristo, pero hindi niya pala naunawaan. Mga kapatid, ito ho. Bagamat kailangan nating maging matalino at maliwanag sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, pero wag na wag nating kalilimutan na tanging ang Diyos lamang sa magitan ng Banal na Espiritu ang makapagbibigay ng buhay sa isang taong patay sa Espiritu. Ang Banal na Espiritu lamang ang tunay na makasusumbat sa kasalanan ng isang tao at makapagbibigay ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. Kaya tandaan natin, hindi tayo makapagpapatotoo kung hindi sa magitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Therefore, ang punto natin, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang nasa likod ng lahat ng mabungang pag-iebanghelyo. Kung bakit nagbubunga, kung bakit naliligtas, kung bakit sumasampalatayang isang tao, yan ay dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa totoo lang, mabatid, napakarami ko ng karanasan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Napakarami ko ng naturuan, may mga naturuan akong mga intelektual, may mga naturuan akong mga ordinaryong mga tao, may mga naturuan akong mga estudyante, may mga naturuan akong mga magulang. Pero isang bagay lamang ang sigurado, nauunawaan lamang ng mga taong ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi dahil sa galing na nagtuturo o dahil sa talino na nagtuturo, kundi dahil sa makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu. Kaya ngayong umaga, kung ikaw ay nandito at nauunawaan mo ang Ebanghelyo, yan ay dahil tinulungan ka ng Banal na Espiritu. Na maintindihan mo ang katotohanan na ikaw isang makasalanan, na ikaw mapahamak ng dahil sa iyong ginawang kasalanan, at ang tanging paraan lamang upang ikaw ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan, ay sa umagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Pero ngayong umaga, ang panalangin namin sa aming mga bisita, kung hindi mo pa nauunawaan ng Ebanghelyo, idinadalangin namin kilusing ka sana ng Banal na Espiritu na makita mo na ang tanging makapagdiligtas sa iyo ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, makikita natin dito yung pangatlong bagay, nakasangkapan. May makikitang pag-asa. At ano yun? Ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Balikan nun natin ang ating mga talata sa verse 9 to verse 11. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at kinubli sa kanyang mga paningin. At samantalang tinitigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito, may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nagtatayong tumitingin sa langit? Ito napakaganda mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Alam niyo po itong binanggit na ito ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, ay pag-uulit lamang ni Lucas ng kanyang kwento ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit na kanyang unang binanggit na sa kanyang aklat, sa aklat ng Lucas. Ang ibig sabihin pala, itong sinasabi nito ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, kanyang sinabi na sa kanyang aklat, sa unang aklat niya, which is ang aklat ng mga aklat ni Lucas. Ang sabi po dito ni Lucas, habang ang mga alagad ay nakatingin sa langit, at tinitingnan nila yung isang pambihirang pangyayari. Ano ho yun? Tinanggap sa langit ang Panginoong Hesus. Siguro kayo, hindi tayo masyadong namamangha na kapag tayo po, siguro sa mga kabataang lalaki, yung lumilipad ng bulador. Hindi nakakamangha ho yun na ang isang saranggola ay lumipad. Hindi no siguro nakakamangha ngayon na makakita tayo ng isang eroplanong lumilipad. Siguro nakakita na kayo ng mga magician na may mga taong lumilipad. Pero lahat po noon ay mayroong dahilan. Ang eroplano, kaya lumilipad, yan po may mga aparato, mayroon yung gasolina para lumipad. Ang saranggola, dahil po sa plastic, yan ay lumilipad. At yung mga taong lumilipad, yan po may mga tali at edited. Pero isang katotohanan ang hindi pangkaraniwan na nakita ng mga alagad.
ang Panginoong Hesus habang nagsasalita ay dahan-dahang umaangat hanggang sa siya'y mawala nang dahil siya ay nakarating sa langit. Ano yung reaksyon nyo kapag nakakita kayo ng isang taong umaakyat sa langit? Natural, nakatingin kayo sa langit. Tinitingnan nyo isang pambihirang bagay. Ano nangyari dito? Habang sila'y nakatingin sa langit, biglang meron dumating. Merong nagsalita. 2 lalaking nakakulay puti. At isa lang ang kahulugan nito. Ang ibig sabihin po nito, merong 2 anghel na nagsalita. At ano yung sinabi nila na napakaganda? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakita pagparoon niya sa langit. Sa lumang tipan, ito yung pangako. Merong darating na Mesiyas. Pagdating sa bagong tipan, nagkaroon ng katuparan. Dumating ang Mesiyas. Ngayon sa ating panahon, ano yung pangako? Yung dumating na Mesiyas na umakyat sa langit, babalik ulit. At ito kagandahan, binigyan ng pagtitiyak ng mga anghel ng Panginoon ang mga alagad sa isang pag-asang kanilang makikita ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Umaasa tayo dahil hindi pa siya bumabalik. Pero ang kanyang muling pagbabalik ay isang pag-asa na makikita. Tala niyo po ba yung pag-asa parang pananampalataya? Umaasa ka sa isang bagay na hindi pa nakikita. Pero yung pinagkaibahan ng pag-asa ng banal na kasulatan at pag-asa sa tao. Have you ever say, umaasa ako na gagawin mo ito? Malapit na naman ang eleksyon. Lahat ng mga Pilipino ay umaasa na ang ating iboboto ay hindi magiging kurakot. Maraming mga pagkakataon, umaasa tayo, pero yung pag sinabi nating pag-asa, may posibilidad at malaki ang posibilidad na ito hindi mangyari. You are just hoping na baka ito ay mangyari. Now, kapag sinabi ng Biblia na pag-asa, ito isang bagay na hindi natin nakikita, pero makikita natin sapagkat magkakatotoo. Okay niyo po? Yung pag-asa natin ngayon, hindi natin nakikita, but time will come na yung inaasahan mo, makikita mo. At ito yung sinabi ng mga alagad. Itong Jesus na tinanggap mula sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakikitang pagparoon niya sa langit. Sabi ng Romans chapter 8, verse 24 to 25, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino ang umaasa sa nakikita? Sabi ng 25, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. So ngayon ang Panginoong Hesus ay wala pa dito sa lupa, muli, umaasa tayo na sa kanyang na siya'y muling babalik. At habang iniintay natin yon, dapat daw tayo ay matutong magtiis. So mga talatang pinagsasabi ng pag-asa ay hindi tungkol sa mga bagay na nakikita na, kundi sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ngunit, tiyak na darating. Sabi ng Tito, chapter 2, verse 13, nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang sinasabi dito ni Tito, hintayin natin yung mapalad na pag-asa. Anong pag-asa yon? Yung muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Para sa Kristiyano, ang pag-asang ito ay hindi isang pangarap na malabo o isang hangarin na maaaring hindi matupad. Sa Kristiyano, ang pag-asa na tinutukoy dito ay isang pangyayaring tiyak na mangyayari. Isang pag-asa na nakabatay sa matapat na pangako ng Diyos. Na isang araw, muling babalik ang ating Panginoon. Ang tanong, paano babalik ang Panginoong Yesus? Ang sagot, paparito siyang gaya rin kung paano natin siyang nakitang umakyat
sa langit. Ang ibig sabihin, nakita ng mga alagad na si Kristo ay umakyat sa langit, therefore, makikita rin ng mga alagad si Kristo ay bababa mula sa langit. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakakayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin, pansinin niyo po, na kung siya ay mahayag, yung pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita gaya ng kanyang sarili. Ngayon, hindi natin nakikita si Jesus. Kaya hindi natin kayang identify kung anong kanyang itsura. Wag ho tayong maniwala na ang ating Kristo ay yung ipinako sa krus na maputi, mahaba ang buhok at kulot at poging-pogi. Wala akong description sa Biblia ng kanyang itsura. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag si Kristo ay muling bumalik, makikita natin kung sino si Kristo. Makikita natin ang kanyang itsura. Makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 hanggang 18, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, ay gayon din naman ang nangamamatay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa mga namangatay. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga kalapaap. Anong sabi dito? Upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Ito yung katotohanan. May mga nauna na sa ating namatay. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, unang mabubuhay ang mga namatay kay Jesus. At ang mga darating ng Panginoong buhay ay kanyang aakyat sa langit. At tayo aakyat sa langit at sasalubungin ang Panginoon. Kaya ito yung kagandahan. Whether mauna ka o hindi, parehas lang ang pupuntahan ng isang totoong Kristiyano sa piling ng Panginoon. Pero kung nandito ka ngayon at wala ka pa kay Kristo, huwag mong asahan na isang araw makikita mo si Kristo na mag-ahari sa kahariang sa mundong ito. Bagkus ang asahan mo kung wala ka kay Kristo, isang araw parurusahan ka ng haring darating. Hindi kanya isasama sa kanyang kaharian, itatapon kanya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya sa mga Kristiyano, ito ang punto natin. May katiyakan ng pag-akyat ng Panginoon, may katiyakan ng pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit na nasaksihan ito ng mga apostol, may katiyakan din ng kanyang muling pagbabalik dahil sinabi mismo ito ng mga apostol. Bakit niya umaasa na si Kristo muling babalik? Dahil mismo ang mga apostol na nakasaksi ang nagsabi na si Kristo ay muling babalik. Ngayon, kung talagang naniniwala tayong muling babalik ang Panginoong Hesus, tayo ay magiging matapat, masigasig, matapang, masunurin sa kanyang gawaing iniatas sa atin. Kapatid, kung talagang naniniwala ka na si Kristo muling babalik, you will be faithful. Gising pa ho kayo? Kung talagang naniniwala ka si Kristo muling babalik, magtatapat ka sa Panginoon. Magiging masipag ka, magiging masigasig ka. At ang tanong natin, hanggang kailan natin ito gagawin? Ang sagot, hanggang sa siya'y bumalik. Ang malaking tanong, kailan ba babalik muli ang Panginoon? Alam niyo, madali sanang maghanda kapag alam mo kailan siya babalik. Alam mo sana kung madali, ay siguro next year babalik ang Panginoon siya, this year, magtatapat na ako. Eh kung next 5 years pa, siguro mga 3 years muna akong hindi faithful. Yung 2 years, magiging faithful na ako. Eh kung 10 years pa, siguro mga ilang taon muna akong pawendang tag ito,
simple-simple lang ang ginagawa. Pag malapit na, diba, yan, meron tayong, diba, pag malapit ng exam, may magtitake ng let sa atin dito, diba? Pag malayo pang exam, huwag mo nang mag-aral. Pero pag isang buwan na yan, paspasa na. Yung mga magtitake ng board exam, ganyan sila ginagawa. Pag malapit ng exam, doon lamang tayo magpupursige. Mga kapatid, ito, hindi ipinaalam ng Panginoon ang kanyang muling pagbabalik kung kailan. At sinabi sa atin, sinabi sa mga alagad, hindi para sa inyo na malaman kung kailan siya darating. Ang dapat niyong malaman, siya'y muling babalik. Now, pero alam niyo po, may mga sinabi ang Biblia para malaman natin yung katotohanan na siguro siya'y muling babalik. Anong sabi niya? Hanggang kailan siya babalik? Matthew chapter 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras, yao'y walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So mismo ang Panginoon nagsabi, hindi niya alam kung kailan siya darating, kung kailan siya muling babalik. Matthew 24:42. Mangagpuyat kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Kaya nga kayo'y magsighanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi niyo iniisip. Matthew 24:50, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. So maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, walang nakakaalam. Kaya pag may nagsabi sa inyong ang Panginoon darating na next year, huwag kayong maniwala sa Kanya. Magaling pa siya sa Diyos. Marami ho ngayon, meron nagdidebate, hindi ko lang matanda kung sino yung dalawa. Pinagdidebatihan nila kung kailan darating ang Panginoon. 2020-30 or 2020-31. Patutunayan daw nila. Nung isa 2030, yung isa 2031. Sinabi ng Panginoon niya, hindi niya alam kung kailan siya darating. Kayo pa nakakaalam. Itong mga talata, sinabi dito, mangagpuyat kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw paparito ang Panginoon. Pero alam niyo, mayroong isang magandang talata na pwede magsabi sa atin, kailan darating ang Panginoon? Matthew 24:14. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon, darating ang wakas. Now, ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay isang pangunahing tungkulin ng iglesia sa nakalipas na panahon at sa kasalukuyang panahon. Kung kaya ang bawat iglesia, ang bawat mananampalataya ay tinatawag at inaasahang magbahagi ng ebanghelyo. Now, ayon sa talata, pansinin niyo po ito, tila ang pagpapahayag daw ng ebanghelyo sa lahat ng mga bansa ay isang kondisyon na maghahatid sa wakas ng panahon. Now, mayroon pong ganitong paniniwala. Bilisan na natin ang pangangaral ng ebanghelyo. Ipangaral na natin ang ebanghelyo sa lahat ng tao. Dahil ang sabi doon ng talatang ito, kapag naipangaral na ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, darating na ang katapusan. So parang sinasabi nung paniwala nila, kapag nagawa na natin ang tungkulin nating ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, then, darating na ang Panginoon. So para bang pwede mong pabilisin at pabagalin? Pero mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, sa panahon ng mga Reformed Baptist, ito ay hindi nangangahulugan na ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay isang kondisyon na kailangang matupad muna bago mangyari ang katapusan. Bagkus, ang pananaw po natin, tumutukoy lang po ito sa patuloy na pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo bilang bahagi ng plano ng Diyos bago dumating ang katapusan ng mga panahon. So, ang ibig sabihin lang pala nito, bago dumating ang Panginoon, may papangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Makikita na ho ninyo yung progress ng katotohanan ito. Kung noon, sa panahon ng mga apostol, para makarating ang ebanghelyo, kailangan nilang maglakad. Mostly ay sa mamagitan ng paa, kamelyo. After ho ng mga apostol, nagkaroon ng mga imbento ng mga sasakyan. Kaya ho nakakapunta ng ibang mga tao, mga misyonaryo sa mamagitan ng sasakyan, hanggang sa nakaimbento na ng barko, eroplano, at ngayon, no, ano yung pinakamabilis na paraan para maparating mo ang ebanghelyo sa isang lugar na hindi naaabot ng tao? Pamagitan ng internet. Ang ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon
Yung sinasabi ng Panginoon na ang Ebanghelyo ay may mapangaral sa lahat ng bansa, ito po'y nangyayari. At kapag nangyari na ang panahon ng Panginoon, na may pangaral ito sa lahat ng mga bansa, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay muling babalik. Kailan ito mangyayari? Hindi nating alam. Pero isang bagay sigurado, ang Panginoon ay muling babalik. So ang punto natin dito, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay isang tiyak at hindi nakabatay sa tao, kundi sa oras at plano ng Diyos. Bilang hamon ko sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, ang sabi ng Matthew 24 verse 46, mapalad ang alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ano sinasabi ng Matthew? Mapalad ang isang aliping matapat sa kanyang Panginoon. Kapatid, ngayong umaga, may katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling babalik. Pero ang tanong, matatagpuan kaya tayo ng Diyos na matapat sa Kanya? Matatagpuan kaya tayo ng Panginoon na nagtatapat sa Kanyang kaharian? Sana, nawa, ang marinig natin sa ating Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik ay ang mga katagang ito. Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of your Lord. Sana sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ito ang marinig nating salita sa Kanya. Mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mga kapatid, are we faithful? Matapat ba tayo sa ating Panginoon? Matapat ba tayo nag-iintay sa pagbabalik ng ating Panginoon? Manalangin po tayo. Manaming Diyos, kung meron po nakakaalam ng tunay na kalagayan ng aming puso, kung meron po nakakaalam kung kami ay tunay na nagtatapat o hindi, kung meron man po nakakaalam sa inyo, kung meron po nakakaalam sa amin ng aming tunay na kalagayan sa inyong harapan, ikaw lamang. Maging Panginoon, ikaw lang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng aming mga bisita. Kung sila po'y kabilang nasa iyong kaharian o sila'y nasa labas pa ng iyong kaharian. Ikaw din, O Diyos, nakakaalam kung sila ay nakaunawa at seryoso sa pagkaunawa ng iyong mga salita. Panginoon, ang aming dalangin ngayong araw na ito, mangusap kayo. Kausapin niyo kami na iyong mga anak na gaya ng katotohanan ng aming napakinggan. May tungkulin kaming ipagpatuloy ang iyong kaharian. Nag-iwan ka sa amin, nagtayo ka ng isang matibay na pundasyon. Ito po ay ang katotohanan ng iyong muling pagkabuhay. Nangako ka sa amin ng aming makakasama. Ito po yung banal na Espiritu. At meron kami makikitang pag-asa ang iyong muling pagbabalik. Panginoon, sana ito'y magdala sa amin upang maging matapat kami. Sapagkat ang katotohanan, di namin alam kung kailan ka babalik. Sa aming mga bisita, Panginoon, sana, bago ka bumalik, bago ka muling dumating, sila po'y sumuko sa inyo, manampalataya sa iyo, at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Habang lahat tayo po'y nakapikit na kayuko, sa ilang sandali tayo ay magkaroon ng pagtugon sa mensahe ng Panginoon na ating napakinggan. Kung meron kang katotohanan, kung meron kang pangako, kung meron kang kautusan, kung meron pananaway sa iyo, at kung merong hamon sa iyo ngayong umaga, nawa tumugon ka sa Panginoon sa oras na ito, sa magitan ng panalangin sa iyong upuan. At sa aming mga bisita ngayong umaga, naway gumawa ang Panginoon sa iyo, naway ilusing ka ng banal na Espiritu, upang sa oras na ito, ikaw ay magsisi at manampalataya. Magkaroon po tayo ng ilang sandaling katahimikan upang magkaroon tayo ng pananalangin.
Manalangin po tayo. O aming Diyos, gumawa po kayo sa aming buhay. Ang iyong mga salita na amin napakinggan ay maging totoo sana sa amin. Tunay sana namin, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran. At asahan namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong pangako na ikaw ay muling babalik upang kami paghahain. Salamat, O Diyos, sa pangalan po ng iyong anak, ng iyong Panginoong Yesus. Amen. Tayo po tayong lahat, mga kapatid, at tayo po ay tumugon sa isang awit sa ating pong mensahe.